Sa salita ng Lord. Amen. So ngayon nakaka-excite, no? Lagi-lagi, linggo-linggo, may revelation ng Lord sa atin, personal bawat isa. So ngayon, um, makikinig ulit tayo ng word of the Lord. At nung nakaraang, bago pala yan, nung nakaraang linggo, may nakakaalala ba ng title nung sermon? Ano daw sa puso? Sabi doon, no? Kailan ba matututo ang puso na tanging ikaw lamang, no? Napaka buti ng Lord sa atin. So ngayon yung ano na yon, yung preaching na yon, no. Talaga na nakita natin kung gaano ka deceitful ang puso, kung gaano ka mapandaya ang puso, kung gaano tayo ililid sa kapahamakan ng ating mga puso, ng ating flesh. Na dapat sa banal na spirito tayo nakikinig, hindi sa ating mga sarili. So ngayon, dahil na-built tayo doon, okay, na-built na tayo doon, application natin is, yung mga buhay natin, ililid ng banal na spirito, hindi na ng ating puso. So ngayon, ito naman maririnig natin. Tinitiis ko ang mapanakit mong puso, ganyan kita kamahal. Amen? Basahin nga natin sabay-sabay. Yun. Sabi, hugot daw no? Nung nakaraan, kailan ba matututo ang puso? Na tanging ikaw lamang. Ngayon, eto naman, tinitiis ko ang mapanakit mong puso. Ganyan kita, kamahal. Amen? Gusto ko talaga ma-highlight yung word title pa lang unang word pa lang, tinitiis. Sabi nga natin tinitiis. Yun kasi yun no? In English talagang enduring, being patient with one another. Okay, so ngayon excited na ako na mapakinig natin ang salita ng Panginoon. Let's go. Sabi dito ni Lecrae, sometimes deliver us from evil means deliver us from our own heart and its desires. No? Kasi sabi ni Lord, tinuruan ni Lord ang mga disciples niya, o ganito kayo manalangin. Di ba? Our Father, who are in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. No? And then, give us today our daily bread. Forgive us for our sins, just as how you forgive us. Deliver us from evil. One. Nung makita natin, sabi doon sa pagturo ni Lord na ihadyan niyo po kami sa anumang tukso, huwag niyo po kaming iaalaw na kami po matukso. Ilayo niyo po kami sa masama. Minsan daw, ang deliver us from evil is deliver us from our own heart and its desires. Nagets na natin. Kasi talaga mga kapatid, sabi nga, sino bang makakaalam kung gaano ka sama ang ating mga puso? Sabi ni Jeremiah. So ngayon, nawa mga kapatid, yung evil na to, hindi lang si Satan to. Kasi minsan turo tayo ng turo kay Satan. Satan, Satan, Satan. Ikaw to, ikaw to, ikaw to. Ikaw yung sinisisi namin. Pero hindi Minsan po, mga kapatid, hindi si Satan yan. Yung sarili nating mga puso yan, yung sarili nating desires yan, yung nagpapahamak sa atin. Next. Have you ever loved someone knowing they would hurt you deeply? Siyempre mga kabataan, wala pa naman. No? Mga kabataan, siyempre, di pa nila pagdadaanan yan. Pero ito, patanong no? Nakapagmahal ka na ba ng tao knowing they would hurt you deeply? No? Hurt man yan, physical, emotional, pero mga kapatid, napakasakit po. Ayun na nga yung word masakit Sasabihin ko tuloy, napakasakit masaktan. Yun na nga yun So ngayon, eto na, yes or no man yan, ano man yung sagot natin, no? Have you ever loved someone knowing they would hurt you deeply? Next. Imagine seeing them every day, sharing your life with them, and giving them your trust only to know they will one day betray you.
Diba? Kasama mo araw-araw. Kasama mo na sa buhay. Binigyan mo ng pagtitiwala mo, pagmamahal mo. Only to know, they will one day betray you. Yun po yung mga masasakit. Again, nasasabi na po natin to before pa. Kaya napakasakit po ng betrayal kasi nangyayari ang betrayal sa mga taong malapit sa iyo. A stranger cannot betray you. A stranger cannot hurt you. But the people who are close to you, diba, will be the one who might hurt you na yung hurt na yon hindi lang pain na pang mabilisan, temporary, pero yung pain na yon minsan nagtatagal. Mga kapatid, bakit nagtatagal yung pain? Kasi yung attachment mo sa isang tao, yun yung nagpapasakit. Kasi syempre, when you've become attached to that person, marami na kayong hope sa isa't isa. Diba? You share life, you share your love to each other. Wala na sa isip mo na one day, magbe-break kayo. Wala na sa isip mo na one day, maghiwalay kayo. Diba? Nawawala na yun sa thought natin when we are fully, deeply in love to a person. But, may mga circumstances po na inaalaw ni Lord na masasaktan tayo sobra just to wake us up. Amen? So ngayon, mga kapatid, sasaktan man tayo ng mga tao na close sa atin. Pero, ang Lord po, kung siya mag-aalaw ng sakit, ayaw po niya na nasasaktan tayo. Pero kung iaalaw niya yung sakit, para lang mapabalik tayo sa Kanya, titiisin niya yun. Amen? Just as a loving parent, pagka dinidisiplina ang anak, masakit. Masakit magdisiplina ng anak. Pero, dahil mahal mo yung taong yun, just to make that person right, to make your child right, gagawin mo yun. Next. Okay, number 1. 4 points lang po ito. Number 1, God sees our struggles and is deeply grieved by sin. Okay? Ano yung number 1? Nakikita ni Lord yung mga struggles natin at siya po ay lubhang nasasaktan sa kasalanan. Okay? Next. So ngayon, ang topic natin, none other than Judas. Sabi ng John 12:6, no? Ang senaryo kasi na ito, may babae na merong hawak na mamahaling perfume sa isang banga. Tinapon niya yung banga, yung perfume na iyon, pinuna sa ulo niya at pinuna sa paa ng Panginoong Hesus. Nung nakita ni Judas iyon, eto sabi ni Judas, sayang, nagsasayang kayo ng pera. Diba? Yung perfume na yan, pwede natin sanang mabenta. Pero ganun lang yung ginawa. Tinapon, in-spill, pinuna sa paa ng Lord. Nirebuke ni Judas yung babaeng yun. Sabi naman ni Apostle John, not that he or Judas Iscariot cared for the poor. He was a thief. And since he was in charge of the disciples' money, he often stole some for himself. Alam po natin magnanakaw si Judas. At masakit na truth po is, nagnanakaw siya. Ongoing yung ministry nila. Siya yung may hawak ng church fund, pero ninanakawan niya yun. So ngayon, meron pong struggle si Judas patungkol sa pera. Ano nga yung point number 1? He knows our struggles and he is deeply grieved by sin. Isa pong kasalanan ni Judas, struggle niya rin is pera. So yung struggle niya pera, inatake siya ng kaaway dyan. And syempre yung heart niya, involved na rin doon. That he loved money more than he loved Lord Jesus Christ. So he is sinning while doing ministry. While kadikit mo ang Panginoon. He is still sinning kahit naririnig mo yung preaching ni Lord araw-araw. No? Makasama mo ang Panginoon,
walang small talk na walang araw na walang small talk na mangyayari. Araw-araw ka makakarinig yung preaching ni Lord. Kasama mo siya matulog, kasama mo siya kumain. Ganon sila ka-close. Hindi man natin yung nakikita sa Bible na yung name ni Judas particularly, pero he is involved sa inner circle ng Lord. Therefore, close sila ng Panginoon at nangyayari po ang bagay na ito. Next. Lord Jesus wasn't blind to Judas' actions. He saw every coin stolen, every selfish motive behind Judas' words. Yet, Lord Jesus didn't expose or humiliate him. Instead, He gave Judas time and space to repent, reflecting God's patient heart. Hindi niya in-expose. Hindi niya pinahiya. No? Kasi, halimbawa, nagpatawag si Lord ng meeting. Meron sa inyo, nagnanakaw. Step up. Imagine mo, 13 kayo, tapos magko-confess ka ng iyong kasalanan. Or, hindi ka pinag-confess ni Lord, tinuro ka na niya kagad. No? Ang Lord po, napaka-gracious kay Judas, na hindi po niya in-expose or pinahiya ang kanya pong disipulo. Okay? Pero hindi po ibig sabihin nun na tinotolerate niya ang kasalanang ginagawa ongoing ni Judas. Pinapakita po doon yung pagbibigay ni Lord ng oras, pagbibigay ng space para ma-realize ni Judas kung ano yung ginagawa niyang mali. Next. Ito po kasi yung Ezekiel 18:23. Do you think that I like to see wicked people die? Says the sovereign Lord. Of course not. I want them to turn from their wicked ways and live. No? Ayaw po ng Lord na nakikita niyang namamatay ang tao dahil sa kasalanan niya. Gusto ng Lord na makita yung redemption sa buhay po ng taong iyan at mamuhay kasama niya. Never po natutuwa ang Lord sa kasalanan. Never din po matutuwa ang Lord pagka yung sukdulan na ng kasalanan na ipataw na sa taong yan, which is kamatayan. 'Di ba? Hindi po natutuwa ang Lord doon. Nawa, 'di ba? Nawa sa perspective ni Lord, gusto ko kayong magbago, gusto kayong mabuhay. Next. Ito po kasing masakit di ba? Sometimes, the best way to help someone is to let them help themselves. Ulit? Nakakalito yata. Minsan, ang the best na pagtulong sa isang tao ay hahayaan mo silang tulungan ng sarili nila. Hindi ka makiki-involve. Ano guys natin? Hindi ka makiki-involve. At yan po yung isang pagtulong na nire-require ng patient on your side. Okay? Kasi po ito po minsan tayo Di ba po mahal na mahal natin ang isa't isa, mga kapamilya natin, mga kapatira natin? Yes or no? Mahal na mahal natin, di ba? Sa sobrang pagmamahal natin, ano na yung umaakto? Tough love. Natatagta rin natin ng words or even sasamahan ng physical para tulungan, itama yung tao. Di ba? Kung flesh lang natin yung maunguna lagi, ito yung mangyayari. No, tutulungan mo sila ng tutulungan, please, please, please. Di ba? Ikaw yung kumikilos, tinutulungan mo silang maitama. Pero, mga kapatid, the best way sometimes to help a person, hindi mo sila tutulungan. Hayaan mo silang tulungan ng kanilang sarili. Nanonood po kami ng isang series, no? Hindi ko nasasabihin, yung series na yun. Nanonood po kami ng series. Tapos may babae kasing gusto magpakamatay. Yung mga close sa kanya, okay? May 3 babae na close sa kanya. Etong 2, ayaw nila siyang iwan sa room niya. Kasi alam nila na magpapakamatay na. Talagang open sabi niya, suicidal na ako. So ngayon, yung 2 taong yon, they would not leave that person alone sa room kasi alam nila magpapakamatay. Ngayon, yung isang babae na to, okay, kinausap niya yung babae.
Naiintindihan kita, sabi niya, naiintindihan kita na gusto mong magpakamatay. No, feel what you want to feel. At, ito po sabi niya, sometimes, the pain doesn't go away. We just make room for it. Okay? Yung pain na nararanasan natin, hindi agad-agad nawawala. Ano gagawin natin? We just have to feel it. We just have to build room for it. No? Magi-stay yung pain kasi tinuturuan tayo ng lesson niyan. So ngayon, ano pong ginawa ng babaeng yon? Iniwan niya mag-isa. Yung babaeng suicidal sa room. Nakarinig sila ng sigaw. Pagpasok nilang lahat, nakita nila na naghihiwa na siya ng kanyang pulso. At sabi nung babaeng suicidal na yon is, I am hurt. At pinigilan niya yung sarili niya. Ano po nangyari? Nakapag-decide siya sa sarili niya. Nagets mo natin? Minsan, the best way to help someone, hindi yung ikaw yung tutulong dyan. Minsan po, kahayaan natin, mag-decide sila, tulungan yung kanilang sarili. Amen? Minsan po ganyan yung nangyayari. Minsan hindi tayo yung palaging tumutulong. Next. Now, Lord Jesus was deeply troubled. Ito yun, oh. Gusto ko kasi makita yung pinaka-detalye kada word na sa Bible study natin, sa Bible reading natin, mga kapatid. Gusto ko makita ninyo yung every detail ng mga word. Now, Lord Jesus was deeply troubled during Last Supper nila. Sabihin natin, deeply troubled. Okay? Hindi naman naggagawa-gawa lang ang author ng Bible when they are describing a scenario. Kasi led sila ng Holy Spirit to write it down. So ngayon, yung deeply troubled na ito, hindi kasinungalingan, kundi totoo. Na si Lord Jesus ay deeply troubled and He exclaimed, I tell you the truth, one of you will betray me. No? Next natin. Yung scenario is this. Nagla-Last Supper sila. Ano? Deeply troubled. Kung sino man dito mahilig magbasa ng mga stories sa mga libro, Wattpad, di ba? Talaga dinedescribe yung yung he uttered this with a deep voice. Di ba dinedescribe ng ganon? No? Ngayon hindi kasi natin nakikita yung tono ng mga tao dito sa Bible. They are just describing a scenario. So ngayon, ano nga yung word? Deeply troubled. Siguro po mga kapatid, sobrang bigat sa dibdib ng Panginoon na sasabihin na niya yung taong magbe-betray sa Kanya. Masakit po yun. The Lord is deeply troubled. Okay? Ano nga yung point number 1? He knows our struggles. Bawat isa po sa atin, meron po tayong struggles na tanging ang Diyos lamang ang nakakakita. Okay? He understands our struggles. Minsan din siyang naging tao na tempt, pero hindi po siya nagkasala. Ngayon, makikita natin, He knows our struggles, pero kung nag-give in tayo sa struggles na yung temptations, nasasaktan po natin ang Panginoon. Lalong-lalo na nung time na ito, no? Kasi po, mga kapatid, araw-araw magkasama si Judas at si Lord Jesus. Maybe, Lord Jesus is expecting kay Judas na magbago. Pero hindi eh. Hindi niya nakita yung pagbabago, yung change of heart. Kaya humantong na sa pinakasukdulan na deeply troubled na si Lord Jesus at sasabihin na niyang, one of you will betray me. Diba? Kung sino po nanonood ng The Chosen series, hindi pa po dumarating sa puntong ito. Paano kaya nila i-adapt yung boses ni Lord? Diba? Yung maiiyak-iyak na ba siya? Putol-putol na ba yung boses niya? Pinipigilan niya ba yung luha niya nung sasabihin na niyang, one of you will betray me. Okay, napakasakit po on behalf of the Lord. Next. Point number 2. God's love is patient even in our weaknesses. Amen? Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Okay? Kasi po minsan, yung mga weaknesses natin mga tao, ayaw po natin ipakita sa iba. Kasi natatakot tayong husgahan tayo nila. Di ba? Weakness mo to, nag-i-struggle ka dito. I don't want people to know that I am dealing with this.
Maybe kasi, i-judge nila ako. Maybe kasi, i-condemn nila ako. Maybe kasi, ipagkalat nila or what. Di ba? Meron po tayong kanya-kanyang reasons why our weaknesses is only secret to us. Hindi po natin nire-reveal sa iba. Pero po, the Lord's love and patience is on us sa mga kahinaan po natin. Next. Despite knowing Judas' heart, alam na niya yung puso ni Judas. Lord Jesus trusted him with the disciples' money bag. Alam na ni Lord yung future. Alam niya yung struggle ni Judas, na may struggle siya sa pera. Bakit pagkakatiwalaan pa sa pera? Ibig ba sabihin? Di ba, syempre, yung pag-delegate, di ba? Yung pag-delegate bilang treasurer, syempre si Lord Jesus magde-decide niyan. Siya yung may huling sabi niyan. Pero bakit pa rin pinagkatiwala ng Panginoon na siya yung maghawak ng pera? Sabi po ng isa kong kaibigan, paano mo mapapatunayan ang isang bagay kung hindi mo susubukan? Kung hindi mo tinetest. Amen? Paano mo papatunayan na genuine ang puso ni Judas kung hindi mo iaalaw na mapalapit siya sa temptation? Nakita po natin yun? Kasi po testing allows us to reveal ourselves to the Lord, faithful ba tayo or hindi. Kaya po may mga temptation na inaalaw ang Lord sa buhay natin. Pinagkatiwalaan siya ng money. Dalawa lang yan Magiging tapat siya sa pera o mag-give in siya sa desires niyang masama. He washed Judas' feet. Diba? Bago mag-last supper, hinugasan ni Lord ang kanyang paa. Ano po sinisignify nun? Mahal kita, siniserve kita, pinaglilingkuran kita. No? Pinaglingkuran niya sa Judas, even knowing na ibebetray siya later on. Sat him at the table during the Last Supper. Diba? Kasi pwede namang mangyari na, guys, ibebetray ako ni Judas, huwag natin siyang isama. Tanggalin na natin siya sa grupo. Tayo-tayo na lang mag-Last Supper. Diba? Hindi Ito po masakit mga kapatid. Masakit po na nakikita mo araw-araw yung taong nananakit sa iyo. Amen? So, anong gagawin mo? Ayaw mo na lang siya makita. Diba? Ayaw mo na lang makita, ayaw mo nang tignan sa mata, ayaw mo nang nasa presensya ka ng taong nananakit sa iyo. Pero po si Lord, napaka-patient po niya na Judas is still invited to the table. Amen? Paano po natin mapapatunayan yung love ni Lord kay Judas? Nabanggit ko na po ito last year po yata kung naaalala ninyo. Nung nagkaroon na ng revelation, sabi ni Lord Jesus, di ba, kung kanino ko ididip yung tinapay na ito, siya yung magbebetray sa akin. Nung nagkaroon na ng revelation, sabi ni Lord, Judas, gawin mo na kung ano yung dapat mong gawin. Alam niyo po ba reaction ng mga disciples? Sabi ni Lord one of you will betray me. Sino yun? Nagtatanungan po sila sa isa't isa. So ngayon, wala pong nakahalata na may magbe-betray. Ganun po katindi ang love ni Lord. Kasi kung may nagbe-betray sa iyo, madali lang na hindi mo napansinin yan. Na hindi mo napagtuunan ng attention mo yan. So ngayon, mahahalata ng mga other apostles, ba't hindi nagpapansinan si Judas saka si Lord? Siguro may ginawa si Judas. Pero hindi walang ganun Pantay-pantay ang interaction po ni Lord Jesus sa 12. Kaya wala pong nakahalata na magbe-betray si Judas. Diba? And even offered him the deep bread. Diba? Inoferan pa niya sabi niyang, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Pero kasi, nung mga oras na to, ni-reveal na ni Lord na, 11 kayo, pinili ko, at isa sa inyo ay demonyo. No? Anyway, next. Now Lord was deeply troubled and he exclaimed, I tell you the truth, one of you will betray me. Kasi kanina pinag-focusan natin yung was deeply troubled. Pero ito kasi,
one of you will betray me. Dito natin pagpupukusan na. Ano nga yung point number 2? God's love is patient, even in our weaknesses. No? Kasi hindi naman, pwede nang sabihin ni Lord na, Judas, umamin ka na kasi. Magharap-harapan na tayo, Judas. Pero hindi pa rin niya ni-reveal. No? Kundi, gentle pa rin ang revelation ni Lord. Gentle, di ba? Kasi tayo mga tao, pagka may nalaman tayo, eto note pag may nalaman tayo na kinasakit natin, hindi natin mapigilan yung sarili nating magsalita ng masakit. Magmataas ng boses. No? Hoy, bakit ganito? Gaganunin mo na kagad. Pero grabe yung patience po ni Lord na He gently calls out Judas. Amen? Ganun po yung patient ni Lord for us. Next. So, Judas came straight to Lord Jesus. Ito pa, pangalawa. Ano na to? Nasa Garden of Gethsemane na sila. Huhulihin na sila ni Lord. Huhulihin na sila ng mga Romano. So, Judas came straight to the Lord Jesus. Sabi ni Judas, "Greetings, Rabbi, teacher." He exclaimed and gave him the kiss. Bakit kinis? Kasi sabi niya, kung sino yung halikan ko, siya yung hulihin ninyo. Lord Jesus said, "My friend, go ahead and do what you have come for." Imagine mo yun. Ito na yung last na pagkakataon. Pinaka-last. Hindi yung last supper eh. Ito na yung pinaka-last chance ni Lord Jesus sa sobrang patient niya kay Judas. My friend. Hindi ba naman mag-melt yung heart mo? Na ito na talaga on the spot. Betray mo na si Lord. Pero sinabihan ka pa rin ni Lord na, my friend. Si Lord ba na mamlastik? Magsasabi ba siya ng my friend kung hindi naman totoo? Of course not. The other person is betraying him, but he still calls him a friend. Yun na sana yung last chance eh, my friend. Kung ikaw yun, sinabihan kang my friend, kaibigan ko. Di ba? Dinefine niya yung word na kaibigan sa Last Supper. Sabi niya, I no longer call you slaves, but a friend. Because the master's secret is not known to his slave. But I reveal to you the Father's plan because mga kaibigan ko kayo. Last chance na sana to. Sabi mo nga sa katabi mo kaibigan. Diba? Maano po mabigat na word yung kaibigan. But still, Judas still insisted to betraying Lord Jesus. Ito na sana yung last chance eh. Next. He doesn't cut us off when we fail. Instead, He gives us opportunities to turn back to Him. Amen? Tayo po mga tao, napakadali lang mag-cut off ng tao. I-block mo na yung taong ito. Huwag na kayo mag-usap. Di ba? I-unfriend mo na siya kung naiinis ka sa kanya. Pero grabe si Lord no? Amen? Hindi siya agad-agad nagka-cut off ng tao. Nagbibigay siya ng opportunities para mapabalik siya sa kanya. Next. Point number 3. God's plan is fulfilled, but His heart breaks. Okay? Ito po mga kapatid, yes, pinrapisay na po ang pagbebetray ni Judas sa Old Testament pa lamang, sa Psalms. Pero hindi po ibig sabihin nun na kinontrol po ng Diyos ang actions at desires ni Judas. Hindi po ganun yun. Meron pong choices si Judas on his own. Hindi po puppet si Judas na sasabihin ng Diyos, Judas, gagawa ka ng masama, kinokontrol kita para gumawa ng masama, para ma-fulfill yung plan ko. Ibebetray mo ang anak ko. Hindi po. Ano nga po sabi ng salita ng Diyos? Hindi po nagtetempt ang Diyos. Ang diablo po yung nagtetempt, inaalaw niya lang ang temptation ng diablo. So ngayon, hindi. Ikaw ba naman, isipin natin, matino ba yun? Si Lord, para tayong puppet na tayo sa temptation? Hindi. So ngayon mga kapatid,
may sarili pong choice si Judas. Okay? Alam na ni Lord, yun kasi yun eh. Pinrophesy yung betrayal ni Judas kasi all-knowing si Lord. Alam na niya yung mangyayari. He is just explaining what will happen. Pero, He is not controlling Judas to let that happen. Amen? Amen. Next. Nawa, maintindihan natin yun. Judas' betrayal was part of God's plan for salvation, but Judas wasn't forced. He made his own choices, no? Hindi po yun puwersahan, hindi po yun bagay na outside of control ni Judas. No. He made his own choices. So ngayon, na-fulfill man yung plan kasi dati nagtatanong ako, paano kung hindi binetray ni Judas? Meron. Hindi pwedeng walang magbe-betray sa kanya. Hindi pwedeng hindi ma-fulfill kung ano yung prophecy sa Old Testament. Meron talagang kailangan mag-betray. God's heart breaks when we choose sin. But He can still use our failures to accomplish His greater purpose. Amen? Amen. Na-fulfill po yung napakasakit. Ano nga sabi sa Ezekiel? Natutuwa ba ako kapag yung taong makasalanan, mamamatay dahil sa kasalanan niya? Of course not. Hindi po natutuwa ang Diyos. Makita ang dulo ng buhay ni Judas na magpapakamatay siya. His plan was fulfilled, pero napakasakit on the behalf ng Panginoon. Pero, He still uses our failures to accomplish His greater purpose. Amen? Kasi po yung mga experience ng mga tao sa Bible, hindi naman yan para pagchismisan natin sila eh. Ginawa yan, inalaw yan ni Lord, na isulat yan, nababasa natin, para maging inspirasyon or pwedeng maging aral sa bawat isa. Amen? So ngayon, yung story po ni Judas, ang lesson yan sa atin is, patient ang Lord araw-araw sa atin. Hinihintay tayong bumalik. Hinihintay tayong mag-confess sa Kanya para hindi tayo mapahamak. Amen. Next. So, if you're struggling with hidden sin, like Judas, know that God already sees it. One thing po na ginagawa ng tao, pagka may kasalanan, nagtatago. Ano ginawa ni Adam at Eve? Ba't kailangan pa nilang magtago? Kita naman sila ng Diyos. Nagtatago po tayo dahil sa word na shame. Sabi nga natin shame. Nahihiya po tayo. Bakit ka pa mahihiya kung fully exposed ka na sa Panginoon? So ngayon, if you're struggling, parang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos ngayon, if you're struggling with hidden sin like Judas, know that God already sees it. And He still loves you. Don't wait until it consumes you. Yung sin mo magka-consume sa'yo. Come to Him in repentance. Confess today. Amen? Amen. Next. If you feel distant from God because of guilt or shame, nahihiya ka tsaka guilty ka remember that Lord Jesus didn't reject Judas. Even at the very end. His arms are always open to forgive and restore. Amen? Amen. So, yun po yung point number 3. God's love and patient even on our weaknesses. Napakabuti po ba ng Lord? Palapakan po natin siya. Lahat po tayo nag-i-struggle sa isang bagay. Amen? Amen. Pero one thing po ang gusto kong may advice sa bawat isa. Magaling po ang kasalanan sa tago. Pero pag ine-expose po natin sa light yan, lalo na sa Panginoon, trusted nating mga tao, it will diminish. The light will overcome it. Kaya po napakahalaga ng James 5:16 na sinasabing, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Para maipag-pray ka nung taong iyon. Napakahirap pong damdamin yan mag-isa. Next. Last point po. If you know it will break God's heart, would you still do it? No? Kung alam mong ikakasakit to ng partner mo, gagawin mo pa ba?
Alam mong nasasaktan ng partner mo, sinabihan ka na niya na wag ganito, wag ganyan, pero gagawin mo pa rin. Gagawin mo pa rin ba yon? No? Siyempre hindi na. Pero kasi, dahil sa overwhelming temptation sa mga tao, yung short pleasure na iyon na gagawin pa rin nila. Kahit alam nilang mabibreak na yung heart ng taong nagmamahal sa kanila. Yun po yung masakit. Next. If you were given the chance to travel back in time, what will you say to Judas to stop his betrayal? Gusto ko pong mag-isip tayo critically. Critically. Kung makakabalik ka, makapag-time travel ka sa past, ano yung sasabihin mo kay Judas? No? May sasabihin ka ba kay Judas? Mag-aala Naruto ka ba para talk no jutsu? No? Like, gagawin mo yung lahat, pagsasabihan mo siya para lang mabago siya, para lang hindi siya humantong sa bagay na masama na ikapapahamak niya. Amen? So ngayon, nakakapag-isip na ba tayo? Nakakapag-isip na ba tayo ng mga scenarios, mga words na sasabihin natin kay Judas? Judas, ano kaya? Judas, stop. Judas, hindi ikaw to. Judas, it's not you. Na yung mga bagay na ganun. Pero po, grabe eh. Grabe po. Kung makapag-isip lang tayo, no? Iisipin mo na magiging critical ka na. Mga kapatid, eto po. Hindi ko po i-mention yung name nila. Pero po, syempre, sa ating church, no? Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na may mga nawawala na tayong mga kapatiran. Pero alam niyo po ba, nakausap ko yun bago po sila umalis. At talagang inisip ko po yung right words, pinag-pray ko po yung right words. Ano ba yung sasabihin ko sa kanila? Just to change this person. Pero masakit na katotohanan, hindi po naging effective iyon dahil hindi sila nag-change. Pero somehow, the Lord is, tinuturuan niya ako na dahil pinaalala mo sa kanila yung salita ko, you already did your part. Hindi mo naman kailangan baguhin ang mga tao. You just have to warn them. You just have to rebuke them. That is your part. Pero yung pagbabago ng puso, sa Diyos iyon, hindi sa atin. Amen. Pero masakit lang talaga no? Na sana lang talaga naging right yung words ko. Ano kaya yung proper words na maririnig nila para lang ma-stop yung gagawin nilang masama. So ngayon, if you were given the chance, ano kaya sabihin natin kay Judas? Sana po pag uwi natin, mag-reflect tayo. What is the best word, best sentence na makakapagtigil kay Judas? Next. So ngayon, ito po yung mga examples. About his heart, kung iano po natin yung puso ni Judas, ito yon. Sasabihin natin, sincerely sabihin natin, Judas, I can see your struggles in your heart. Don't let greed or delusionment blind you to who Lord Jesus truly is. He loves you and He chose you to be one of His disciples. Whatever you're wrestling with, bring it to Him. He already knows and wants to help. Sa tingin niyo powerful kaya ito para ma-change si Judas? Hindi natin alam. Pero we already tried our best to redirect him to the Lord Jesus. Next, kung hindi natin madadala sa heart, dalhin natin sa choices niya. You have a choice, Judas. No matter what you've been planning or feeling, it's not too late to turn back. The 30 pieces of silver aren't worth it. They'll leave you empty and broken. Lord Jesus is worth far more than anything this world offers. So tingnan niyo, powerful enough to change the choices of Judas? We don't know, but we are trying our best. Next. About Lord Jesus' grace. Judas, Lord Jesus knows your weaknesses, and yet He still loves you. Even if you think you've failed too many times, remember this. His love is deeper than any sin. Stay close to Him no matter what.
grasya na ng Lord, ini-invite mo siya to be in the Lord's grace. Effective kaya ito? We don't know, but we are trying our best. Kaya po mga kapatid, hindi naman po kasing, minsan po kasi, ang puwersahan, hindi lang sa physical natin nakikita, kundi yung puwersahan ay nakikita rin sa gentle words natin. Kaya po, mahalin po natin yung mga taong nagpapaalala. Mahalin po natin yung taong kinakausap tayo when we are at our lowest moments. Appreciate po natin yung mga taong naririyan, umuupo, nagbibigay ng advice sa atin kasi they are trying their best para hindi ka mapahamak. Amen? Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ng mga taong iyon. Next. We all had mistakes on our lives, big or small, and sometimes we wish to undo them all, but we cannot. Gusto mo basahin po natin ito bawat isa? 1, 2, 3, go. Pagka po matanda ka na, pagka po ikaw ay may edad na doble na ng kalendaryo yung edad, ano po ginagawa? Nakaupo na lang sa tapat ng bahay, nakaupo at nagmumuni-muni. Isa po sa mga nire-replay nila sa utak nila is yung mga choices po nila sa buhay. Pero ano man yung age mo, iniisip mo pa rin kung ano yung ginawa mo sa past. Maliit man yan o malaki. Kung ikaw ay bata, sana pala ito pala yung pamato ko sa Pogs para nanalo ako. Kasi ito kasi yung ginamit ko, natalo tuloy ako eh. Ano man yung mga regrets natin, no? Na wini-wish natin, I wish, sana hindi ko na lang yung ginawa. Sana ganito na lang ginawa ko. Sana ganito. Ang dami po nating what-if scenarios sa buhay natin. Pero masakit po na katotohanan, hindi na po natin yun ma-undo. Amen? Hindi na po natin ma-undo. Kung sa Messenger, pwede mong bawiin yung iyong salita, i-remove mo. Pag nagsabi ka ng masakit na salita sa isang tao sa realidad, hindi mo na mababawi yan. Pag nakagawa ka ng action, nakasakit ka, mananatili na yung damage na yan sa taong iyon. Hindi na po natin yun na-undo. Next. Ito po yung conclusion. God doesn't ask you to go back in time to fix your mistakes. He invites you to bring them to Him now. He specializes in redeeming brokenness and turning it into something beautiful. Ano ang sinasabi ng Romans 8:28? No? Maganda itong maging memory verse mga kapatid. Sa sobrang comforting ng verse na ito. Sabi po diyan, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. So, pag sinabi ng Word of God na God causes everything, kasama yung failures natin doon, amen? Mistakes natin, amen? Kung sinasabi everything, hindi na natin ma-undo yung bagay na yon, hindi na natin ma-fix iyon, mag-time travel ka man, gawin mo yung best mo para ma-undo yun, hindi mo na magagawa. Kasi hindi mo na nababalikan yung past mo. Pero, ano yung gagawin mo sa present? Ang maganda mong gawin sa present is, isurrender mo lahat ng regrets, isurrender mo lahat ng mistakes mo, isurrender mo lahat kay Lord yung failures mo. Nang sa gayon, gamitin niya ang negative na bagay into something positive that brings Him glory. Amen? Yung kwento po ni David kay Bathsheba, does it bring glory to the Lord? Kung titingin lang tayo sa isang side, hindi eh. Kasi kasalanan eh. Pero, paano po nakatasan? Yun na yung word. Kinatasan ni Lord yung experience ni David. Ano po yung katas na lumabas? Kung hindi po nangyari kay David at kay Bathsheba yun, hindi po natin makikita yung most wonderful prayer of brokenness sa Bible. Wala po tayong makikitang Psalm 51 na nagiging useful
sa lahat po ng Kristiyanong namuhay na at namumuhay pa or nakakaranas din ng same na brokenness na naranasan ni David. Napakaganda pong words yung Psalm 51, buong chapter. And it brings glory to the Lord. Amen? Kaya nga po, ito na last na sabi ni David sa Psalm 51. Teach me your ways so that I can teach rebels to turn to you. Diba? So ngayon yung experience, yung failures natin, nangyari yan sa buhay mo para maitel mo yung wonderful grace na buhay ka pa rin, maitel mo yung lessons sa buhay mo sa ibang mga tao. Amen? Kaya po mga kapatid, sorry, sinisipon lang. Sorry. Kaya po sa edad ko na ngayon, parang ang sarap kumausap ng mga matatanda. Masarap pong makausap yung mga taong marami ng experience sa buhay. Amen? Amen? Kasi po ito yun eh. Nasasayangan po ako kung makikita natin silang kunin na ni Lord nang hindi natin narinig kung ano yung experience nila sa buhay. Amen? Amen. Kaya po, natin, kasi po nung bata ako, pagka may nakita ko matatanda na mga vendor, hindi ko naman pinapansin. Pero ngayon, ang sarap po makipag-small talk sa mga random na tao. Lalo na pag may mga edad. Simpleng small talks lang. Sabihin mo, ano yung lesson, pinaka-importanting lesson na natutunan mo sa buhay mo? Pag nagsalita yung mga yan, may matututunan ka talaga. Amen? So ngayon gawin natin yun. Huwag kang matatakot. Natutuwa nga ang mga edad pag may nagtatanong sa kanila. Kasi, may isip nila na, may tulong pa pala, may dulot pa pala yung Pasko sa mga younger generations ngayon. So ngayon, yun lang po yung yung message ni Lord for us, no? Yun lang yung message ni Lord for us na you can't go back in time, but the future is wide open with opportunities to live differently. God is with you even now and He will guide you through this. Amen? Huwag po tayo magiging prisoner of our past. Huwag po tayo magiging alipin ng atin pong past. Amen? Kasi po may term na tinatawag na sariling multo. Sabihin natin, sariling multo. Sariling multo. Okay? So ngayon wag po natin nahayaan na huntingin tayo ng sarili nating multo. I-let go natin yon, i-surrender natin yon kay Lord bawat isa and move on. Next. Glory to Lord Jesus, no? Makita natin, message Lord. Tayo po tayong lahat. At mag-pray po tayo. Pray po tayo. Lord God, ang message man po na ito ay para sa mga eksperyensyado na. Pero Panginoon, ipapaalala niyo po ito nawa sa mga isip ng kabataan. Kung gaano po kahalaga yung every opportunity na binibigay niyo po sa amin, araw-araw. The moment na minulat po namin ang aming mga mata, it is your grace and patient telling us you can live differently today and leaving your past behind. Lord, salamat po kasi ubod po kayo ng pagmamahal sa amin. Sabi po ng title, tinitiis ko ang mapanakit mong puso, ganun kita kamahal. Lord God, salamat po na hindi po kayo give up sa amin. Salamat po na kahit nakikita niyo po yung struggles and weaknesses namin, hindi niyo po kami iniiwan. Hindi niyo po kami kinakat off. Hindi niyo po kami binibigyan ng kahihiyan. Salamat po, O Diyos, sa inyo pong pag-ibig na kay laki para po sa amin bawat isa. Panginoon, kung sino man po, Panginoon, ang mga tao naririto na iniisip pa rin yung kanilang past,
Lord God, tulungan niyo po silang ipanalangin na isurrender na ang mga bagay na ito sa inyo. Panginoon, kasi yung amin pong karanasan before, lesson na lamang po iyan sa amin. At wala na pong magagawa para ayusin pa iyon. Pero Panginoon, binibigyan niyo po kami ng pag-asa according to your word that you are causing everything to work para po sa good ng mga taong pinili po ninyo. Panginoon, you are very wise. You are too wise to be mistaken. Inalaw niyo po yung bagay na napakasakit. Inalaw niyo po yung bagay na sobrang sakit, ikamamatay namin to teach us a valuable, lifelong lesson. Lord God, I pray, Panginoon, na maging makapangyarihan po ang inyo pong pag-ibig, ang inyo pong salita sa amin pong mga buhay. Panginoon, we don't know the future. We don't know yet the future. Magkakasala man kami in the near future, pero Panginoon, sabi niyo po sa inyong mga salita, you are faithful to give us an exit door. Na lahat po ng temptation na amin pong mararanasan, there is a way out. And you are faithful enough to provide a way out sa amin. Ito lamang po, Panginoon, ang panalangin namin. Work on our lives, Lord, in the help of the Holy Spirit, Panginoon. Ikaw na po ang maghari sa buhay ng bawat isa. Nawa, matuto po kami sa karanasan ng iba. Matuto po kami kay Judas, Lord God. Nawa, hindi na po namin maranasan on our own yung naranasan nila para matuto. Kundi, matuto na kami ngayon pa lang sa karanasan na naranasan po ng iba. Sa Bible, sa mga tao sa paligid namin, sa mga stories na naririnig namin. Ikaw na po ang maging evidence sa buhay namin. In the mighty name of Lord Jesus Christ, everybody will say, Amen and Amen.